Hi everyone! So, ang topic natin for today, for our daily devotion, is yung tinatawag ng principalities and power. So, sabi dito, principalities and power refers to the rank of demonic forces operating. So, kung mga anghel, may archangels, may general, ganun din sa mga demonyo. Meron din silang ranking. Operating in spiritual realm na as seen in the passages like Ephesians 6:12 and Colossians 2:15, these terms describe the organized hierarchy of evil opposing God's kingdom. Yan. The organized hierarchy of evil opposing God's kingdom. So, yung kampo ni Satanas, organized din sila. Kumbaga, marunong sila magplano, marunong silang gumawa ng pakana. These forces is understood, not as equals to God. And salamat sa Panginoon kasi wala siyang kapantay. Ito mga kaaway ng Diyos, sobrang hina kung ikukumpara natin sa ating Panginoong Diyos. They are not equals to God. But as created beings under sovereign rules, even their rebellions, Christ's victory at the cross, disarm these powers, and through union with Christ, believers share in this triumph. So while they are wage war against saints, their defeat is certain, and the believer stands firm by the grace through faith and clothed in the armor of God. Salamat sa Panginoon kasi kay Jesus meron tayong victory. May katagumpayan tayo. Sabi sa Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, against the authorities, and against the cosmic power, even in this presence of darkness, the spiritual forces of evil in the heavenly places. So sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa may mga kapangyarihan, laban sa makapangyarihang hindi nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So dito sinasabi ni Apostol Pablo na mayroong spiritual warfare, may wrestling match, may pakikipaglaban, may digmaan na nangyayari sa mundo na hindi tayo aware. Ito yung unang first teaching natin. Jesus wages war against the demonic forces. So, nung unang panahon ng nilikha ng Diyos ang langit at lupa, si Adan at si Eva, ang may authority talaga si Adan. Ang problem, si Adan nagpatukso kay Satanas. That's why si Satanas na yung naghahari. From that time na natukso si Eva at Adan. At lahat ng mga nations na nanggaling kay Eva at Adan ay pinaghaharian. Kumbaga may mga nakatokang general na mga demonic yan. So, may mga nakatoka na mga generals, mga demons in different country, di ba? So, nung dumating si Jesus Christ, nagsimula magdeklara ng gera laban kay Satanas, laban sa Diablos, laban sa demonyo. Akin lahat ng mga bansa, babawin ko yan. Yun ang sabi ni Jesus Christ. That's why sabi sa Matthew 12, verse 28 to 30, but it is by the Spirit of God that I drive out demons. Noong mga panahon na to, ito yung nagsimula na merong isang phenomena na may nagpapalayas ng Diablo at makapangyarihan, merong authority. At sabi ng Panginoong Jesucristo, katunayan na dumating na ang kaharian ng Diyos. Anong plano ng Diyos? Bakit yung kaharian niya dinala niya dito sa lupa? Alam niyo po yung plano ng Diyos? Sakupin ang buong mundo ng kaharian ng Diyos. Kaharian ng langit. Kaharian ng lupa na nasa ilalim ng paghahari ng Diablo ay mapasailalim sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat sabi nga sa banal na Biblia, tayo ay nilipat na mula sa kaharian ng dilim patungo sa kaharian ng Panginoong Jesucristo. So, meaning to say,
yung pumunta yung Panginoon sa Kristo sa lupa, nagsimula na yung pagta-transfer. Yung mga nation, ethnic groups, na dati sa authority ni Satanas. But this time, the new king has arrived. The real king, the true king is arrived with the kingdom of heaven. At sasakupin lahat ng kaharian ng lupa. And Jesus wages war against the demonic forces. Dala-dala niya yung kaharian ng Diyos. Sasakupin ang mundo. That's why sabi sa verse 29, or again, how can anyone enter a strong man's house and carry out the possessions unless he first times up the strong man, that he can plunder its house? Itatali niya sa Satanas at yung tahanan ng Satanas, yung buong mundo, ay sisimulan niyang sakupin. Diba? At pagmamayari ni Kristo. Tayo po yun, mga mananampalataya. At ang Panginoong Jesucristo, sasabsabin niya lahat ng mga bansa, ilalagay niya sa kanyang kaharian. That's why merong Great Commission. Merong inutos ang Panginoon na go disciple the nations, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. I want all the nation back. And point number 2, demonic forces will not give up without a fight. Yung mga demonic forces po, hindi po sila mag-give up na lang. Sasabihin nila, okay, Jesus, ikaw na yung maghari sa lahat ng bansa. And yung demonic forces, they will try to keep their authority over the nation. Their power, influences over the nations. At si Jesus, hindi siya papayag sa kanyang mga. All authority in heaven and earth has been given to Him. At walang authority sa Satanas, walang authority yung mga demons, the rebels of the kingdom, kailangan maparusahan sila at may takdang panahon para maparusahan sila. At lahat sila ay malulupig. At lahat ng bansa sa ilalim ng kapangyarihan ay mapailalim sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Demonic forces will not give up without a fight. That's why sinasabi ng Apostle Pablo, we do not wrestle against flesh and blood. Kasi yung mga nations, yung mga ethnic groups, mga kamag-anak natin na hindi nakakalala sa Panginoon, spiritual battle yun. Pag nag-share ka ng gospel, gospel yung power natin ng gospel ng ating Panginoon, at kapag nag-share ka sa kanila, spiritual battle yun. Kasi the demons, they want to keep their people under their authority, under their power. But the gospel, when you preach the gospel at nakilala nila ang Panginoon, automatic mapupunta sila kay Kristo. And sabi nga ni Apostle Pablo, ang kalaban talaga natin, hindi yung mga tao o hindi yung mga nakikita, kundi yung mga hindi nakikita, yung power, spiritual powers behind the nation, mga unbelieving people. So demonic forces will not give up without the fight. God provides armor for offense and defense. So sabi dito sa Ephesians, sinasabi dito na armor of God na pwede nating gamitin para sa pakikipaglaban sa mga demons. Yan. And para malaman niyo po yung armor of God, makikita niyo po sa mga verses. And ito pong armor of God na to, hindi ito puro depensa. Ito rin ay opensa na. Kasi bakit yung panahon ni Jesus Christ, si Satan, at yung mga demons, sila yung naghahari talaga dito sa mundo. Pero pagdating ni Jesus, siya yun nasa offensive side. At si Satan yun nasa defensive side. At nung tinawag ng Panginoon yung mga disciple ng church, ang mandate is to advance. That's why we are offensive side. Si Satan, they were in the defensive side. At pag pinag-aralan natin ito mabuti na armor of God na to, makikita natin to na merong totally complete armor. Pero merong pinaka-importante yung sandals para umabante ang salita ng Panginoon at espada para gamitin sa pakipaglaban na full armor of God. So, hope you learned something. Thank you everyone and God bless.